gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Weekend Report. Ika-20 sa buwan ng Hunyo, taong 2026. At sa ulo ng ating mga balita, public consultation sa renewal ng franchise ng Calapan Water isinagawa ng Sangguniang Panlungsod. State of calamity idineklara sa Puerto Galera dahil sa lumalalang kakulangan sa tubig. At citywide linis lungsod isinagawa bilang paggunita sa ASEAN Dengue Day 2026. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, sa isinagawang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na batid ng Pangulo ang kasalukuyang sitwasyon sa Oriental Mindoro at aktiboan niya itong tinutugunan ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat na ito. Sa isinagawang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na batid ng Pangulo ang kasalukuyang sitwasyon sa Oriental Mindoro at aktiboan niya itong tinutugunan ng pamahalaan. Ayon kay Castro, nilagdaan nakaraang May 25, 2026 ang isang kasunduan sa pagitan ng Maharlika Investment Corporation, National Power Corporation, National Transmission Corporation o Transco at National Electrification Administration o NEA para sa rehabilitasyon, modernisasyon at pagpapaunlad ng power transmission infrastructure ng Mindoro. Layunin ng proyekto na mapabuti niya ang pagiging maaasahan at katatagan ng supply ng kuryente sa Mindoro Small Grid. Masuportahan ang pangmatagan ng pangangailangan sa enerhiya ng lalawigan at maihanda ang integrasyon nito sa pambansang grid sa mga susunod na taon. Bukod dito, binanggit din ni Castro ang panukalang proyekto ng National Grid Corporation of the Philippines na nagkakahalaga ng 23.9 billion pesos para sa paglalatag ng submarine cable na mag-uugnay sa Batangas at Oriental Mindoro na inaasahang matatapos ang proyekto sa Enero 2028. Kasama rin sa mga nakaplanong proyekto ang Batangas Mindoro 500 kV at Interconnection and Backbone Project na may kabuang halaga na 90.6 billion pesos. Target naman itong makumpleto bago matapos ang taong 2030. Ayon sa Malacanang, ang mga proyektong ito ay mahalagang hakbang upang magkaroon ng mas matatag, maaasahan at sapat na supply ng kuryente sa Oriental Mindoro na ilang taon nang nakararanas ng mga rotational brownout at kakulangan sa enerhiya. Umaasa rin ang administrasyon na maipagpapatuloy ng mga susunod na lider ng bansa ang mga programang nakatuon sa pagpapalakas ng sektor ng enerhiya upang tuluyang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa kuryente ng mga mamamayan ng Mindoro. Samantala, masayang tinanggap ng mga bata ang kabilang sa mga Child Development Center sa buong lungsod ng Calapan at ng kanilang mga magulang ang mga school supplies na ipinamahagi ng pamahalaang lungsod nakaraang 11 ng Hunyo bilang paghahanda sa pagbubukas ng bagong taon ng pag-aaral. Masayang tinanggap ng mga batang kabilang sa mga Child Development Center sa buong lungsod ng Calapan at ng kanilang mga magulang ang mga school supplies na ipinamahagi ng pamahalaan lungsod 11 ng Hunyo bilang paghahanda sa pagbubukas ng bagong taon ng pag-aaral. Pinangunahan ni City Mayor Doyle Leachon at Vice Mayor Bim Ignacio ang pamamahagi ng mga school bag at water tumbler sa mga batang mag-aaral, katuwang ang City Education Department at ang City Welfare and Development Office. Layunin ng programa na mabigyan ng sapat na gamit sa pag-aaral ang mga batang nasa early childhood education upang higit sila mahikayat na pumasok sa paaralan at magkaroon ng mas maayos at komportableng karanasan sa pagkatuto. Punong-puno ng saya at pananabik ang mga chikiting habang hawak ang kanilang mga bagong school bag at water tumbler. Makikita rin ang pasasalamat ng mga magulang na nagsabing malaking tulong ang mga kagamitang ipinagkaloob lalo na sa paghahanda para sa Pasko
pasukan. Ayon sa pamahalaan ng lungsod, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na suportahan ang edukasyon at kapakanan ng mga kabataan sa Calapan. Sa pamamagitan ng mga programa na katuon sa mga mag-aaral, inaasang mabibigyan sila ng mas matibay na pundasyon tungo sa kanilang pag-unlad at tagumpay sa hinaharap. Kaya mga parents, salamat sa inyong pagtugon din ngayon dahil ibig sabihin kayo ay narito at sumusuporta sa programa ng pamahalaan, sa programang Take Care, sa programang ibinibigay ng ating Mayor Doy para sa kapakanan ng ating mga bata. Siyempre sa mga parents, maraming salamat po sa suporta ninyo sa pag-alaga sa inyong anak, lalo na sa suporta ninyo sa city government. Maraming salamat po. At siyempre, sa ating mga child development workers, sabi ko nga, kayo po ang bayani namin. Kung ano po, ang pag-alaga nyo po sa ating mga kabataan ngayon ay parang pag-alaga nyo sa ating future, sa future po ng Calapan City. Kaya kung pag-inalagaan nyo ng mabuti at minahal nyo ng mabuti ang ating mga bata, ay sigurado ang ating lungsod ay mas maganda 10, 20 years from now. No? Kasi naantala ng konti kasi maliit-liit yung bag. Hindi naman pwede yung bag na pinamigay nyo sa elementary. Malaki. Baka mas malaki pa sa bata. Kaya baka kasya na sa doon. Pero nagagalak mo yung city government kasi parang it promotes equality. Dito sa Calapan, lahat ng bata pantay-pantay. Ang ibig kong sabihin, dapat mag-aaral na mabuti. But then of course, nabigay po ang city government at of course I asked the help ng Sanggunian. At ito po ay 17,000 ang kinder hanggang grade 6. Kaya lang, ayaw magpatalo ni Ma'am Juby. Sabi niya, Mayor, bigyan din naman yung daycare children. Kaya ngayon, andito na ho lahat. Ngayon ho, yung first batch, kasama doon Juby yung second batch. Isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalakas ng turismo at infrastruktura sa Oriental Mindoro ang naitala nakaraang 11 ng Hunyo 2026 sa isinagawang groundbreaking ceremony para sa Bambanin Merit Tourism Esplanade at inaugurasyon ng Bambanin Merit Circumferential Road sa bayan ng Victoria. Isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalakas ng turismo at infrastruktura sa Oriental Mindoro ang naitala ika-11 ng Hunyo sa isinagawang groundbreaking ceremony para sa Bambanin Merit Tourism Esplanade at inaugurasyon ng Bambanin Merit Circumferential Road sa bayan ng Victoria. Ang dalawang proyekto ay bahagi ng mas malawak na hakbangin at pamanaang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa ilalim ng pamumuno ni Governor Emerito Bons Tubor na naglalayong mapaunlad ang turismo sa paligid ng lawa ng Nauhan habang lumilika ng mas maraming oportunidad para sa mga komunidad at lokal na negosyo. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, ang Bambanin Merit Tourism Esplanade ay isa sa 4 na pangunahing bahagi ng Nauhan Lake Tourism Development Project. Isang programang nakatuon sa pagpapalawak at pagpapalakas ng industriya ng turismo sa lalawigan. Inaasahang magsisilbi itong mahalagang pasilidad para sa mga planong aktibidad pang turismo. Kabilang ang inaabangang Nauhan Lake Cruise at magsisilbing daan upang mas madali pang marating ng mga turista ang mga umuusbong na destinasyon sa paligid ng lawa. Ang lawa ng Nauhan na kinikilala bilang isang protected area sa ilalim ng National Integrated Protected Area System o NIPAS Act at itinalagang wetland of international importance sa ilalim ng Ramsar Convention ay isa sa pinakamalagang likas na yaman ng Oriental Mindoro. Kilala ito sa mayamang biodiversity at mahalagang papel nito sa kabuhayan ng mga komunidad na nakapaligid dito. Kasabay nito, formal din binuksan ang Bambanin Merit Circumferential Road na magdurugtong sa mga barangay ng Merit at Bambanin. Inaasang mapapabilis ito ang transportasyon ng mga residente at pagdadala ng mga produktong agrikultural at pangisdaan sa mga
mga pamilihan habang nagsisilbi ring pangunahing access patungo sa mga planong pasilidad at atraksyong panturismo sa lugar. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang naturang kalsada hindi lamang sa pagpapadali ng paglalakbay, kundi maging sa pagpapasigla ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng mas mahusay na koneksyon ng mga komunidad at pagdami ng oportunidad para sa pamumuhunan at turismo. Pinangunahan ni Governor Bonstolor ang seremonya kasama si Vice Governor Antonio Perez Jr., Victoria Mayor Richard Insyong, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Bayan ng Victoria, iba pang lokal na opisyal at mga kinatawan ng iba't ibang sektor ng komunidad. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng gobernador ang kahalagahan ng mga proyektong ito bilang bahagi ng pangmatagalang layunin na gawing pangunahing ecotourism destination ang Oriental Mindoro, habang pinangangalagaan ang likas na yaman ng lalawigan at pinapalawak ang mga oportunidad para sa kabuhayan ng mga mamamayan. Inaasahang magbibigay ang mga bagong infrastruktura ng panibagong sigla sa turismo, kalakalan at pangkalatang kaunlaran ng bayan ng Victoria at ng buong Oriental Mindoro sa mga susunod na taon. Finally, ang 6 na taon at kalahati kong trinabaho na kalsada mula sa kanto ng Merit hanggang tuktok ng Bugtong na Tuog, it's a 407 million pesos road network, 10.2 kilometers, kasama doon ang tulay sa pagitan ng Happy Valley at Bugtong na Tuog. Finally, 307 mula sa Department of Agriculture at 81 million galing sa pamahalaang panlalawigan. At kung natatandaan mo, Senro, at natatandaan nyo, Tito Al, yung dinidiscuss ko, na gusto kong i-develop na napakalaking parsela ng lupa for communal tourism, communal forest, is a 100 hectare, 118. Part of that will be by the provincial government and part of that will be given to the private sector. Can you imagine, may 118 hectares na magiging communal forest na pupuntahan ng mga turistang galing dito dahil dun sa area na yon makikita ang Nauhan Lake from there. At yun ay bahagi ng road network na gagawin natin, Mayor Richard Insong. Hindi tayo nagawa ng proyekto sa Bambanin Merit na stand-alone lang pero hindi makikinabang yung iba. Ang proyekto pong ito ay para sa kabuuan, hindi lang ng bayan ng Victoria, kundi sa 4 na bayan na nakakasakop sa Nauhan Lake. Uulitin ko, Victoria, Pola, Socorro, at Nauhan. Nakibahagi ang iba't ibang sektor ng komunidad sa isinagawang citywide linis lungsod na karaang 15 ng Hunyo bilang bahagi ng paggunita ng ASEAN Dengue Day 2026 at sa bayang Regional Clean-up and Dengue Breeding Site Destruction Day sa buong rehiyon ng Mimaropa. Nakibahagi ang iba't ibang sektor ng komunidad sa isinagawang citywide linis lungsod na karaang 15 ng Hunyo bilang bahagi ng paggunita sa ASEAN Dengue Day 2026 at sa bayang Regional Cleanup and Dengue Breeding Site Destruction Day sa buong rehiyon ng Mimaropa. Ganap na 4:00 ng hapon na magsimula ang malawakang paglilinis na nilahukan ng mga tanggapan ng pamahalaan, mga barangay, paaralan, organisasyon at mga mamamayan. Layunin ng aktibidad na mapanatiling malinis ang kapaligiran at mapuksa ang mga posibleng pamugaran ng lamok na nagdadala ng dengue. Kasabay ng kampanya muling isinulong ang programang 4TS o Taob, Taktak, Tuyo at Takip na nagsisilbing pangunahing hakbang upang maiwasan ang pagdami ng mga lamok na nagiging sanhi ng pagkalat ng dengue fever. Kabilang sa mga sinagawang gawain ng paglilinis sa mga bakuran, kanal at iba pang lugar na maaaring pamugaran ng naipong tubig kung saan nangingitlog ang mga lamok. Anila, mahalaga ang sama-samang pagkilos ng bawat mamamayan upang mapigilan ang pagtaas ng kaso ng dengue at mapanatiling ligtas ang kalusugan ng komunidad. Binigyan diin na ang bawat
bawat naalis na imbakan ng tubig at bawat nalilinis na lugar ay malaking ambag sa pagpigil sa pagdami ng mga dengue carrying mosquitoes. Patuloy namang hinihikayat ng pamahalaan lungsod ang publiko na maging mapagmatyag at aktibo makilahok sa mga gawaing pangkalinisan at pangkalusugan upang mapanatili ang isang ligtas, malinis at malusog na lungsod para sa lahat. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at kolektibong pagkilos, umaasa ang pamahalaan lungsod na higit pang mapapalakas ang kamalayan ng publiko laban sa dengue at maprotektahan ang bawat pamilyang Calapeño mula sa panganib ng naturang sakit. Magbabalik ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nagdeklara ng state of calamity ang pamahalaang bayan ng Puerto Galera dahil sa lumalalang kakulangan sa supply ng tubig na dulot ng matagal na panahon ng tagtuyot na nakaapekto sa iba't ibang bahagi ng nasabing bayan. Nagdeklara ng state of calamity ang pamahalaang bayan ng Puerto Galera dahil sa lumalalang kakulangan sa supply ng tubig na dulot ng matagal na panahon ng tagtuyot na nakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bayan. Ayon kay Vice Mayor Rocky Ilagan, inirekomenda ito ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council na formal na isinabatas sa pamamagitan ng Resolution No. 005-2026 at inaprubahan ng Sangguniang Bayan na karang 15 ng Hunyo. Ayon pa sa opisyal, layunin ng deklarasyon na mapabilis ang paggamit ng mga pondong pang-emerhensiya at iba pang kinakailangang resources upang matugunan ang krisis sa tubig. Ipinaliwanag rin na pangunahing nagmumula sa mga natural na bukal ang supply ng tubig sa Puerto Galera. Upang madagdagan ng supply, nagtayo ang lokal ng pamahalaan ng ilang malalalim na balon o deep wells sa nakalipas na 3 taon. Gayunpaman, hindi na nagamit ang mga ito matapos matuklas ang hindi ligtas na inumin ang tubig na nagmumula dito. Bilang tugon sa suliraning kasalukuyang isinailalim sa rehabilitasyon ng 4 na umiiral na deep well sa iba't ibang bahagi ng bayan. Dumating na rin ang mga technical consultant na nagsasagawa ng survey upang matukoy ang iba pang posibleng natural springs na maaaring maging alternatibong pinagkukunan ng tubig. Sa kabila ng kakulangan sa supply, tiniyak naman ng Vice Alcalde na hindi maapektuhan ang sektor ng turismo sa Puerto Galera dahil karamihan sa mga establishmentong panturismo ay may sariling pinagkukunan ng tubig. Patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang ang lokal na pamahalaan upang maibalik sa normal ang matatag at ligtas na supply ng tubig para sa mga residente sa lalong madaling panahon. Nanawagan din ito sa publiko na makiisa sa mga programa sa konserbasyon ng tubig habang patuloy na hinaharap ng bayan ang kasulukuyang krisis. Samantala, taong 2018,
Maaalalang nagdeklara rin ng state of calamity ang nasabing bayan dahil sa water crisis. Ito ay sa bisa ng Resolution No. 2018-07-094 kung saan ay nakapaloob din dito ang paghahanap ng bagong water source. Kasunod ng deklarasyon ng state of calamity sa bayan ng Puerto Galera, inaprubahan ng Sangguniang Bayan ang pansamantalang suspensyon ng pagpataw ng kaukulang water penalties bilang bahagi ng agarang hakbang upang matulungan ang mga residenteng apektado ng kasalukuyang sitwasyon sa naturang bayan. Kasunod ang deklarasyon ng state of calamity sa bayan ng Puerto Galera, bunsod ng kakulangan sa supply ng tubig na nakakaapekto sa mga kabahayan, establishmento at iba pang sektor ng komunidad, inaprubahan rin ng Sangguniang Bayan ng Puerto Galera ang pansamantalang suspensyon sa pagpataw ng mga kaukulang water penalties bilang bahagi ng mga agarang hakbang upang matulungan ang mga residenteng apektado ng kasalukuyang kakulangan sa supply ng tubig sa bayan. Sa ilalim ng Resolution No. 06-199-2026 na naging epektibo nakaraang 15 ng Hunyo, hindi muna ipatutupad ang mga water penalties upang mabigyan ng karagdagang konsiderasyon at kaginhawaan ng mga mamamayang nahaharap sa limitadong supply ng tubig. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ng mga kinuukulang tanggapan upang masiguro ang maayos na pamamahagi ng limitadong supply ng tubig at mapagaan ang epekto ng kakulangan nito sa araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan. Nanawagan din ang lokal na pamahalaan sa publiko na makiisa sa mga hakbangin para sa konserbasyon ng tubig at gamitin ito ng responsable habang nananatili ang umiiral na krisis sa nasabing bayan. Samantala, sa usaping tubig pa rin, 18 ng Hunyo, isinagawa ng Sangguniang Panunsod ng Kalapan ng isang public consultation kaugnay ng renewal ng legislative franchise ng Kalapan Waterworks Corporation kung saan inimbitahan ang iba't ibang sektor upang magbigay ng kanilang pananaw, mungkahi at posisyon hinggil sa patuloy na operasyon na nasabing kumpanya sa lungsod. June 18, 2026, isinagawa ng ika-10 Sangguniang Panlungsod ng Kalapan ang isang public consultation kaugnay ng panukalang pag-renew ng legislative franchise ng Kalapan Waterworks Corporation kung saan inimbitahan ang iba't ibang sektor upang magbigay ng kanilang pananaw, mungkahi at posisyon hinggil sa patuloy na operasyon ng nasabing kumpanya sa lungsod. Sa pagbubukas ng konsultasyon, binigyang diin ng mga opisyal ng Sangguniang Panlungsod ang kahalagahan ng pagdinig sa boses ng publiko bago magbigay ng rekomendasyon ukol sa franchise renewal ng water utility provider na nagseserbisyo sa libu-libong kabahayan sa Kalapan. Ayon sa kumpanya, nagsusupply ito ng tubig sa 39 na barangay at halos 20,000 na kabahayan sa lungsod. Tinalakay sa konsultasyon ang iba't ibang usaping may kaugnayan sa kalidad ng serbisyo, supply ng tubig, customer concerns at iba pang isyo na direktang nakaaapekto sa mga consumer. Isa sa mga pangunahing isyong inilahad ng iba't ibang sektor ay ang pangangailangan na matukoy ang lawak ng isyong may kinalaman sa supply ng tubig at maglatag ng mga rekomendadong hakbang kabilang ang pagtukoy ng iba pang posibleng mapagkukunan ng tubig upang matiyak ang pangmatagalang supply. Binigyang diin din ng iba't ibang sektor ang hinggil sa umano'y paglabas ng tubig na kulay putik sa ilang lugar na kanilang iniuugnay sa kalidad ng serbisyo at kalagayan ng supply ng tubig. Presentation nyo, hahanguin ko ang tanong. 1997 pa, na kayo tumayo. Sabi ninyo, ay nung kayo'y umupo, ay mabuhangin, madumi. May nabago ba? After 25 years, yun pa rin ang problema. Pangalawa, doon sa Republic Act ng franchise ninyo, may certain section na sinasabi na meron kayong sewerage system dapat. Dapat meron water treatment facility and wastewater treatment facility. Ibinahagi rin ng ilang Kalapenyo na mataas umano ang singil sa tubig
Gayong inaasahan nilang magiging mas abot kaya ito para sa mga consumer. Tugon naman ng Calapan Water, ang VAT ay tinanggal na sa kanilang singil na anila ay nakatulong upang hindi na tumaas pa ang kabuuang bayarin ng mga consumer. Binigyan naman ng pagkakataon ang mga kinutawan mula sa iba't ibang sektor upang ihayag ang kanilang mga rekomendasyon at obserbasyon hinggil sa operasyon ng kumpanya. Ayon sa Sangguniang Panlungsod, ang kanilang tungkulin sa proseso ay limitado sa pagbibigay ng Letter of No Objection o endorsement lamang. Nilinaw rin na ang Kongreso pa rin ang may pinal na kapangyarihan upang aprobahan ang anumang pag-renew ng prangkisa. Kaya nga tayo nagkakandak. Meron pa kaming hearing na ikakandak sa nasigawan natin kababayan. So, and after that, magkukumiting-meeting ulit kami to finalize. At syempre may mga kukonsultahin pa rin kami. So we cannot answer right now. Kasi we are still on the process. Yung cases at issues na tungkol dito sa usapin na to. Yan po idadalhin doon kasi sa may franchise committee sa Kongreso at lahat ka na ipag-uusapan din. Kung wala itong public hearing natin, ay walang laman yung pag-uusapan nila. No? At babalikin sa atin at ikaalumin nato. Dagdag pa ng konseho, may nakasaad ding mga kaukulang parusa o multa sa ilalim ng kontrata para sa anumang hindi pagtupad sa mga kondisyon at obligasyon ng operasyon ng kumpanya. Ang franchise ng Calapan Water ay nakabatay sa Republic Act No. 9185 na nagkaloob sa kumpanya na karapatang magtayo, magpatakbo at magpanatili ng water supply at sewerage system sa Calapan City sa loob ng 25 taon. Nakasaad din sa batas na ang mga singil at serbisyo nito ay nananatiling saklaw ng regulasyon ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa Sangguniang Panlungsod, ang isinagawang public consultation ay bahagi ng proseso ng pagkalap ng opinyon ng publiko upang makatulong sa pagbuo ng mga rekomendasyon kaugnay ng franchise renewal ng kumpanya. Sa huli, ipinangako ng Calapan Water na pakikinggan nila ang mga hinaing at rekomendasyon ng bawat Calapeño at iginiit na matagal na silang katuwang ng mga mamamayan sa serbisyo ng tubig mula noon hanggang sa kasalukuyan. So here, kung ano yung mga suggestions, complaints, and we took notes actually. And lahat naman ng mga suggestions are truly noted naman. So on behalf of our company, we again thank you for the opportunity to present our stand, our presentation, and we again ask for your we appeal that we be given endorsement for the renewal for our franchise. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learn about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Muling pinagtibay ng pamahalaan ng Kalapaan ang advokasya nito para sa isang inklusibo at makataong lipunan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng capacity building seminar para sa mga persons with disabilities o PWDs na naglalayong palakasin ng kanilang kaalamang, kakayahan at kamalayan sa kanilang mga karapatan bilang mahalagang bahagi ng komunidad. Muling pinagtibay ng pamahalaan ng Kalapaan ang advokasya nito para sa isang inklusibo at makataong lipunan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng capacity building seminar para sa mga persons with disabilities o PWDs na naglalayong palakasin ang kanilang kaalaman, kakayahan at kamalayan sa kanilang mga karapatan bilang mahalagang bahagi ng komunidad. Sa temang Advocating Inclusion, Law, Safeguarding Persons with Disability, isinagawa ang programa sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Department sa ilalim ng pamumuno ng CSWD o Juvie Bahia, katuwang ang Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa pangangasiwa ni OIC Glenda Valerio. Ayon sa mga tagapag-organisa, layunin ng aktibidad na mabigyang lakas ang sektor ng mga PWD sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon hinggil sa mga batas at programang nagtataguyod ng kanilang kapakanan, kabilang ang mga benepisyo at pribilehiyong nakapaloob sa Republic Act No. 10754 o ang Expanded Benefits and Privileges of Persons with Disability Act at Republic Act No. 7277 o ang Magna Carta for Persons with Disabilities. Sa ilalim ng pamumuno ni Caloocan City Mayor Doy Siliachon at Vice Mayor Bim Ignacio, patuloy nilang isinusulong ng lokal na pamahalaan ng mga programa nagtataguyod ng pantay na oportunidad para sa lahat ng mamamayan, kabilang ang mga nasa sektor ng may kapansanan. Binigyan diin sa pagsasanay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa mga umiiral na batas, akses sa mga serbisyong panlipunan at paglinang ng mga kakayahang maaaring magamit sa paghahanap buhay at pakikilahok sa mga gawain pangkomunidad. Ayon sa CSWDO at PDAO, ang mga ganitong programa ay hindi lamang nakatuon sa pagbibigay ng impormasyon, kundi maging sa pagpapataas ng kumpiyansa ng mga PWD upang mas maging aktibo silang kalahok sa pag-unlad ng lipunan. Bahagi rin ito ng layunin ng pamahalaan na matiyak na walang sektor ang naiiwan sa mga programang pangkaunlaran. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasagawa ng mga capacity building activities, inaasahang mas marami pang PWD ang magkakaroon ng pagkakataong mapaunlad ang kanilang kakayahan, mapalawak ang kanilang oportunidad sa edukasyon at kabuhayan, at higit na maprotektahan ang kanilang mga karapatan. Be rest assured that with our office, of course, the City Government of Caloocan, pangalawa office of the City Mayor, and of course, meron tayong mga specialized agencies like CSWD and of course PDAO. Sila naman, ako ay mataas ang tiwala sa kanila, together with their employees, that they will not stop caring about you. Yun nga lang, sabi ko nga, when you had your reorganization, ang akin lang request sa mga Pangulo, nandiyan naman yung mga member nyo. Just give us the key factors or key requests. Wag naman yung mga, well of course, sabi nyo, uniform. Di naman ako tumatanggi sa uniform. Pero sana yung mga re-request nyo, mas mahalaga kaysa sa uniform. Yung inyong mas matindi pang pangangailangan. And whatever na mga pangangailangan nyo, sabihin nyo lang dito sa dalawang ehensya, kay Glenda at kay Juvie, at mapag-usapan natin. Budget season is coming on its way by July, and I hope more programs can be given to you ng mga PWD. Kayo po ay maraming kakulangan sa buhay, pero hindi yun sukatan kung ano yung pagkatao mo. Ang pagkatao mo ay ang pagbibigay ng kabuluhan sa ibang tao at ipakita sa sariling marami pa tayong magagawa dahil pare-parehas tayo dito sa lungsod ng Caloocan.
Nakiisa ang pamahalaan lungsod ng Calapan sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan ng Pilipinas sa karaang 12 ng Hunyo sa isang seremonyang nagbigay pugay sa kasaysayan, sakripisyo at diwa ng kalayaan ng sambayanang Pilipino. Nakiisa ang pamahalaan lungsod ng Calapan sa pagdiriwang ng ika-128 araw ng kalayaan ng Pilipinas nakaraang 12 ng Hunyo sa isang seremonyang nagbigay pugay sa kasaysayan, sakripisyo at diwa ng kalayaan ng sambayanang Pilipino. Minangunahan ni City Mayor Doy Leachon ang pagdiriwang kasama si Vice Mayor Bim Ignacio, mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, mga kawani ng lokal na pamahalaan, mga kinutawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at iba pang sektor ng komunidad. Sa temang kalayaan, kinabukasan at kasaysayan, naging makahulugan ang bawat bahagi ng programa na nagpaalala sa kahalagahan ng kalayaang tinatamasa ng bansa at sa pananagutang kaakibat nito para sa mga susunod na henerasyon. Sinimulan ang pagtitipon sa pagbibigay diin ng kahalagahan ng pambansang watawat bilang sagisag na pagkakaisa, kasarinlan at pagkakakilanlan ng sambayanang Pilipino. Isinagawa rin ang tradisyonal na pagsusunog at paglilibing ng mga lumang watawat alinsunod sa mga itinakdang probisyon ng Republic Act No. 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines na nagtatakda ng wastong paghawak at pagtatapon sa mga lumang bandila ng bansa. Bilang pagpupugay sa pambansang simbolo, nagsagawa ang Calapan City Police Station ng gun salute na sinabayan ng makabayang tugtugin mula sa Calapan City Marching Band. Nagbigay ito ng mas makahulugan at makasaysayang gimmick sa pagdiriwang. Nag-alay rin ng mga bulaklak sina Mayor Leachon, Vice Mayor Ignacio at iba pang pinuno ng lungsod bilang pagkilala at pasasalamat sa mga bayani nag-alay na kanilang buhay para makamit ang kasarinlan ng bansa. Ang seremonyang ito ay nagsilbing paalala sa mga kabayanihan at sakripisyong naging pundasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Lalong pinatingkad ang pagdiriwang sa pamamagitan ng isang madamdaming pagtatanghal mula sa Tanghalang City Collegian na nagbigay buhay sa mahalagang yugto ng kasaysayan ng bansa sa pamamagitan ng sining at kultura na ipakita ang pakikibaka ng mga Pilipino tungo sa kalayaan at ang kalagahan ng pagpapanatili ng makabayang kamalayan sa kasulukuyang panahon. Sa kanilang mensahe, hinimok ni na Mayor Leachon at Vice Mayor Ignacio ang mga Calapeño na patuloy na palagahan ang kalayaan sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagmamahal sa bayan at tapat na paglilingkod sa kapwa. Binigyan diin nila ang tunay na diwa ng kalayaan ay hindi lamang pagkunita sa nakaraan, kundi aktibong pakikilahok sa paghubog ng isang maunlad, mapayapa at makatarungang kinabukasan. Katuwang ng City Government of Calapan at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources isinagawa nakaraang Agis ng Hunyo ng mga tauhan ng Provincial Veterinary Office at ng University of the Philippines Los Baños College of Veterinary Medicine ang necropsy sa isang stranded false killer whale na natagpuan sa Barangay Balite, Calapan City. Katuwang ang City Government of Calapan at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, isinagawa nakaraang Agis ng Hunyo ng mga tauhan ng Provincial Veterinary Office at ng University of the Philippines Los Baños College of Veterinary Medicine ang necropsy sa isang stranded false killer whale na natagpuan sa Barangay Balite, Calapan City. Matatandaan, unang namataan ang nasabing false killer whale sa mga baybayin ng Calapan at Nauhan nakaraang 27 ng Mayo. Ilang ulit itong lumipat ng lokasyon at muling bumalik sa mababaw na bahagi ng dagat bago tuluyang namatay sa Barangay Balite. Ang false killer whale ay isang uri ng oceanic dolphin na karaniwan naglalakbayin ng magkakasama sa malalaking grupo at maaari ring makihalubilo sa iba pang uri ng mga dolphin. Ang napadpad na individual ay isang lalaking false killer whale na may habang humigit kumulang sa 4.5 metro at tinatayang may timbang na nasa 700 kilos. Ayon kay Dr. Adrian De Ramos ng UPLB Veterinary Teaching Hospital at miyembro ng Philippine Marine Mammal Stranding Network, natuklasan sa isinagawang necropsy na may fracture o bali sa middle ear bone ng hayop.
gumagamit ang false killer whale at iba pang marine mammals ng echolocation, isang mekanismo kung saan gumagamit sila ng tunog upang matukoy ang kanilang lokasyon, makilala ang kanilang kapaligiran, makipag-ugnayan sa kapwa hayop at makapanghuli ng pagkain. May mga bahagi sa loob ng kanilang ulo at tenga na lubhang sensitibo sa mga vibration at sound waves na mahalaga sa prosesong ito. Posibleng ang pinsala sa middle ear bone ay dulot ng malakas na underwater disturbance kabilang ang iligal na paggamit ng dinamita sa pangingisda sa mga lugar na maaaring dinaanan ng grupo ng hayop. Dahil sa kapansanan sa echolocation, maaaring paulit-ulit na bumalik sa mababaw na bahagi ng dagat o pampang ang nasabing false killer whale. Kumuha rin ang grupo na iba pang tissue at biological samples na dadalhin sa UPLB-CVM para sa karagdagang pagsusuri at pag-aaral. Muling pinaalalahanan ng Provincial Veterinary Office ang publiko na iwasang lapitan, hawakan o gambalain ang mga wildlife at marine mammals gaya ng mga dolphin at balyena. Hinihikayat din ang agarang pag-uulat ng mga kahalintulad na insidente sa mga kinauukulang ahensya upang matiyak ang wastong pagtugon at pangangalaga sa mga hayop na ito. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin na aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap na news and staff and crew sa mga nakalipas na araw para po sa inyong mga suggestions, comments at mga balita na nais yung iparating sa aming programa. Tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 0432884240. Ito po ang TVNet Weekend Report, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.